mga ginamit ko na pamamaraan para makapunta rito, no, and then makapag-process ng kung ano-ano, no, is unti-unti na nilang inaalis, no, unti-unti na nilang inaalis. At yung bagong announcement ngayon, meron na namang inalis. Isa sa mga pamamaraan na ginawa ko para makapag-secure ako ng work permit ko dito sa Canada. Ayan mga kapatid, on the way na tayo sa ating reload papuntang Minnesota, USA, ano. Dito ang pasok natin sa Ambassador Bridge din, dito sa may ano, sa may Detroit, ano. Yung pinasukan ko kagabi, doon din ako lalabas. So 1,300 kilometers away ako dun sa aking drop off. So bukas nandun na ako pero Friday daw ang delivery nito. I-confirm ko pang mabuti kung pwede ako mag-deliver bukas, kasi meron pa akong 11 hours of driving yun, so konti na lang may iwan dyan kung Friday pa. So may stock pa ako ng isang araw uli bago ako makapunta dun sa aking reload sa North Dakota yata yun I think North Dakota yun, hindi na siya Minnesota. Crash cars papabalik ng Winnipeg. So yeah, try ko rin na mag-video rito, no, sa border dito para makita nyo rin yung itsura, ano. So kita-kita tayo doon maya-maya lang mga kapatid.
Thank you, sir. Have a good day. Basta mga kapatid, itim yung nag-check sa akin, mabait naman. So hindi ko pa nga na iyon yung camera ko pala, akala ko napindot ko na, hindi pala na siya gumana. So ito pala yung fast lane. Ito, pag may fast card ka, mas mabilis sa kanila. Ibibigay na lang nila yung card nila eh, no? So, mas mabilis sila. Oh, may mga nagbabantay rin dito na DESPU. Immigration, mga pulis. Isang magandang hapon, mga brother, mga kapatid, Bale, nag-shower tayo dito. Nag-shower tayo, then, medyo, pag nagsha-shower kasi, kapag nasa trono ako, nasa trono. What? Alam nyo na ibig ko sabihin. Time ko yan para mag-check ng mga immigration news, no? Mga nangyayaring kaganapan na makakatulong sa akin, sa inyo, ng mga nakikinig, at sa mga iba nating kababayan na nagnanais na pumunta rito sa Canada, And lahat ng mga ginamit ko na pamamaraan para makapunta rito, and then makapag-process ng kung ano-ano, is unti-unti na nilang inaalis, unti-unti na nilang inaalis. At yung bagong announcement ngayon, meron na namang inalis. Isa sa mga pamamaraan na ginawa ko para makapag-secure ako ng work permit ko dito sa Canada, inalis na rin nila uli, At in-announce siya ng IRCC, pero wala pang exact date kung kailan nila i-implement. Pero in-announce nila dahil naghihigpit ang US sa pag-secure ng border nila, at sinabihan ng Canada na isa sa mga kailangang gawin ng Canada, para hindi niya i-implement yung 25% tariff sa lahat ng mga produkto na nanggagaling sa Canada papasok ng US, i-secure ng Canada ang kanilang mga borders, At isa sa mga ginawang pagsunod ng gobyerno ng Canada is alisin yung tinatawag nilang flag polling. So, alam ko yung iba sa inyo alam yung flag polling, yung mga iba hindi naman. Yung flag polling po is yung pinakamabilis na paraan kung saan para makapag-secure ka ng work permit, yung PGWP, extension ng mga work permit, But basically, yung sa akin, yung pagkuha ng work permit, yan tinatawag na flag polling. Alam naman natin na kapag nag-apply ka ng work permit, kahit dyan sa Pilipinas, or dito sa Canada, online, it will take time. Parang yung sa akin, kaya ngayon lang ako nakapasok ng US ulit, 7 months bago na-approve yung work permit ko. Pero kung yan ay kukuhanin mo sa border, sa land border, hindi sa mga airports, yung flag polling, ginagawa lang yan sa land border, specifically sa borders ng US and Canada. So, ginawa ko yung way na yan para makakuha ako ng mabilisan na work permit nung time na nakakuha na ako ng job offer and LMIA sa aking employer dati. So, nagpunta ako ng border sa US. Sinabi ko sa US officer border na wala akong intention to enter US. Gusto ko lang
lumabas ng Canada and then babalik agad to secure my work permit sa Canada Border Services, ano. So ipoproseso ka nila diyan sa US, no. Meron diyan na gagawin, may mga interviewin ka ng konti, may pipirmahan ka, fingerprint, picture, and then after nun, may bibigay sa yung papel, no? And then babalik ka ng Canada. And then from there, ipaprocess mo yung sinatawag nga nila ng plug polling ang tawag, ano. Na i-interviewin ka doon, makukuha mo ka agad-agad yung work permit na ini-apply mo. Kapag eligible ka, no, nakita nilang eligible ka, bibigyan ka nila. Pero hindi madaling pamamaraan yun. Napakahirap nun, sa puno ka ng anxiety, nakaka-stress, mentally, emotionally, halo-halo, mixed feelings. So, in-announce na ni Minister Mark Miller, yan ang minister ng Immigration Canada, yung IRCC, na magbibigay sila ng date kung kailan yan talaga i-implement, pero sinabi niya na, in-announce niya na aalisin na ang plug polling. Pero as of now, pwede pa rin yung mga nagbabalak na nandito sa Canada na magre-renew ng kanilang work permit or kukuha ng kanilang close work permit, pwede pa rin, pero soon matatapos na yan dahil in-announce na. So isa yan sa mga pagbabago naman na nangyari sa immigration policy dito sa Canada. Nakakalungkot, pero lahat nung path na dinaanan ko is unti-unti na nilang sinasara. So ibig sabihin lang na yung mga path na dinaanan ko is butas ng kanilang rules and regulation. Yung policy nila, mga butas yun. Ngayon, tinatagpi-tagpian na nilang unti-unti yung mga yan, So, too bad, kasi dapat sana yung mga yan is opportunity, sa ating mga kababayan. Pero, unti-unti nang nagsasara. Pero, kagaya ng sinasabi ko, positive lang tayo, Kasi, kung ang ibang pintuan nagsasara, meron ding ibang pintuang magbubukas, Hindi pwedeng lahat yan sarado. Darating at darating yung time na merong bagong pintuan, bagong opportunity na magbubukas. Napapalit-palitan lang yan. May nagsasara, napapalitan ng bago na bukas na pintuan. Kaya tiwala lang, patuloy nyo lang yung pangarap ninyo na makapunta dito sa Canada, Ang pinaka-importante, preparasyon, tiyaga, huwag kayong maiinip. Kasi kung talagang hinog na ang panahon ninyo, kagaya ng nangyari sa akin, hinog na yung panahon ko, makukuha natin yan. Kahit anong hadlang pa ang humadlang sa plano natin yan, kung para sa atin na yan at oras na natin na makapunta rito, makukuha nyo yan. Kaya tiwala lang, huwag mawawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy ang biyahe ng buhay. Makakalimut sumubaybay. Sa mga subscriber ko, maraming salamat. Sa mga nanonood, please like. Kung ayaw nyo pong mag-subscribe, kahit like lang po sa ating video. Parang yun na lang po yung pakonsuelo ko sa effort na ginagawa ko na i-document ang mga bagay-bagay na nangyayari dito sa kalsada, para po maabot yung mga ibang kapatid natin na hindi pa discover sa ating channel, Maraming salamat sa inyo at patuloy ang ating biyahe. Subaybay lang po kayo. Huwag makakalimot. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang hapon po. Manibelang Pinoy.